Alright mga kachong, at ito nilalagyan natin ng voice over yung ating pag-aarya ng lambat kasi nasira yung kuha ng ating volume ng ating GoPro, kaya ito pagpapasisihan nyo na at ngayon lang tayo nakapag ganito. Ayan, at yan nga, nag-uumpisa na tayo magladlad ng lambat natin, yung pukot. At kung mapapansin nyo nga dito, kalmang kalma yung dagat. Ayan, andito tayo sa tapat ng Maligaya Beach, sa may ilog kung saan ay doon natin iniladlad yung ating lambat. Bali ayan ay kawa ng dilis. Ayan, at maririnig nyo yung hampas ng alon kasi dito tayo nag-voice over sa tabing dagat para hindi nyo madinig yung tilawak ng manok. Ayan, nag-umpisa na tayo. Alright, at ang kasama natin dito ay si Jico at si GD. Ayan, shout out sa lahat ng ating mga viewers. Alright, tuloy-tuloy tayo dyan. Medyo mahaba-haba nga yung ating lambat kasi isa yan sa pinakamahabang pamukutan dito sa Bukana. Sa mga nagsasabi naman na bawal daw yung ganan, dito po sa amin is pag close season lang po bawal yung pukot natin na ganyan. Pwede rin po yan kung papaltanan nyo ng supot, kaya nakagamit po namin yan yung sa akin pag tapos na yung close season. Ayan, yan sa parting yan, so papabatak na ako kasi nasakop na namin yung kawa ng dilis, kaya pinahahatak na agad namin yung kabila. Ayan, ang humahatak sa atin ay yung ating isang bangka, yung Chong Luis TV. Ang nagdadala naman noon ng sakay doon ay si Kuya Anling at saka si Kuya Luis Mario. Ayan, paspasan yan, no? Tuloy-tuloy yan, ihulog na yung bulsa sa gitna, yung ating pinakabulsa. Binabakting lang nung isang tao natin sa huli kasi para nakaunat na agad yung kanyang bulsa, pinakasupot, para pag bumigla ng pasok ko yung isda, nakabuko na agad siya. So yan, kabiyak na yung may-ari natin, mahaba-haba rin. Bali nasa 2 minutes and a half. Patabi na ulit tayo, patabi. At mapapanood nyo dito sa video natin yung ito, na ito yung isa sa pinakamarami ko ring hinuli. Ayun, salita ako ng salita dyan, kaso walang lumalabas na sound dun sa ating GoPro. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Napakahirap magkakuan. Ngayon lang tayo nag voice over, hindi pa. Kaya pagpapasensyahan nyo na mga katuan. Yan, daldal ako ng daldal dyan, wala naman tayong naririnig. Bali ang video natin ito ay paapat na araw na. Ngayon lang natin inedit kasi ayun nga, may nangyaring hindi maganda sa amin kasi ang aking biyanan is sumakabilang buhay na, kaya hindi natin natupagan, medyo busy tayo. At ngayon nga is andito tayo sa tabing dagat. Umalis lang tayo doon kasi maya maya pa naman ako magluluto doon. Ayan, nasa tabi na tayo mga kachong. Panay na ang pahatak nung nasa salaot kasi alam nila na marami talagang dilis. Hirap kasi salita ako ng salita para akong nasa underwater. Ayan, shout out anak, may anak Eric. Ayan, sa lahat ng nakakapanood ng ating mga video. Ayan, kay Fernando Bonifacio at kay Tita Mayra at sa Kasangga Foundation, maraming salamat sa walang sawa niyong support kay Chong at siyempre kay anak May sa pag-support niya sa aking pamilya. Ayan, sa mag-asawa ni anak Eric, maraming salamat. Nilalapit ko na nga yung GoPro ko. Nakalagay sa ulo ko yan kasi nakalagay yan doon sa aking goggles, tapos nasa ulo ko lang, kaya yung video natin minsan maggalaw kasi bawat galaw ng ulo ko sumasama yung ating GoPro. Hindi ko alam kung anong nangyayari dyan sa GoPro ko.
Yung minsan ay nangyari naman na basta na lang siya tumigil, nag-black out. Pinamahinga ko siya ng 2 days. Ayan. Kasi nung aking minsan na ini-edit siya, parang humahagong yung kanyang boses, nagkakaroon ng parang airplane, ganun. Ayan, sabi ko bakit ganun. Sa mga gustong bumili ng GoPro, ang aking suggestion sa inyo, huwag na kayong bumili ng latest. Mas matibay pa ang Hero 9, Hero 10, Hero 8. Itong GoPro natin ay galing kay anak Eric. Ayan, ay latest ng Hero 12. Halos mahigit kalahating taong ko pa lang siyang nagagamit. Ganyan ang nangyari sa kanya. Pag sinisisid ko siya sa malalim, nilalagyan ko pa siya ng cover, underwater na cover. Ay samantalang hindi ko pa naman siya dito sinisisid. Bakit ganun yung kwan, nawala siya ng boses. Ayan, at malapit nang dumating yung ating kwan, lambat. Ayan na pala yung lambat natin. Yung inantay na lang natin yan ay yung kwan, yan, green. Kasi pagdating ng green na yan is may titingahan na siya ng dilis. Ayan o, kung makikita nyo parang yero yung tinga ng dilis. Habang papalapit yan ng papalapit, paparami yung tinga niya. Ayan o, mumunting yan, halos lahat dilis yan. Ayan, tuwan-tuwa na yung mga tao dyan. Bali, ang tao natin diyan ay 8. Yung mga nakapula, tsaka itong nakadilaw ng sombrero, kumpare ko yan. Ako nga pala yung nagpapasalamat ng maraming kay Eric Buhain, number 1 congressman, number 1 sa Balauta. Ayan, siya yung nagbigay na uniform natin na pula. At saka kay Ate Mildred Sanchez na nagbigay din ng kulay green na uniform ng pukot. Ayan, at siyempre kay paring Konsehal Gigil Katigbak, Tomas Katigbak. Ayan, siya yung lumapit sa mga kuanang tawag dito, coordinator. Yung mga coordinator para makahingi tayo ng uniform. Ayan o, padami na ng padami yung tingang dilis natin. Makikita nyo yan, puno na ang tinga. Pagdating niya doon sa may supot, parang yung tinga. Ayan, ayan o, naros lahat ng butas na yun o, para na siyang balahibo ng manok. Merong isang part diyan na halos talagang yan o, yan makikita nyo nakabuntong yan o. Tataas ko pa yan o. O, kapal. Kaya mapapansin nyo mamaya na yung dalawang bangka natin ay doon lahat ikakarga yung isda. Kasi na doon nga kami sa may kabila ng ilog para i-deliver naman dito sa tapat ng kubo. Kasi kung doon ibababa, malayo yung pagbubuhatan. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga kachong. Ayan, sana magustuhan nyo yung ating voice over. Ayan, tuloy-tuloy. Mapapansin nyo, tatakbuhan na yung iba mga tao. Kasi ay nga pinapandalas, inaapura para pumasok agad yung isda. Sigaw na ako ng sigaw dyan kasi nabibitawan nila kasi yung lambat natatapon yung isda. Ayun, sinalo na yung pinakasupot. Ayan, makikita nyo dyan sa tabi ng supot na yan, wala nang paglagyan ng tinga ng isda oh. Yung puting yan, puro isda yan oh, na nakatinga. Sobrang kapal na yan oh. Winawaswas na hindi matanggal. Kaya naiwan namin yan. Tapos naubos din naman siya. Kinuha ng yung mga dumating na dumalo na mga bagong dating lang. Yan oh, kapal. Halos hindi mabuhat. Sobrang dami. At si Kuya Luis Mario naman ay dire-diretso yung kanyang pagsalok sa
bulsa dun sa pinaka hulihan ng supot. Tuloy-tuloy na yung paglalagay niya sa banyera. Ayan, mapapansin niyo dyan na pagdating namin doon is meron na agad siyang nakuha 3 banyera. Malaot pa lang kasi pumasok na yung isda eh. Ayan, marami pa rin siyang kasama mga malalaking isda, kingfish, at saka queenfish. Meron dyan. Hiningi na lang ng ating ibang kasamang mga tauhan sa pukot. Ayan, napakarami niya. Siguro almost 30 banyera yan. Ang laman yan. Napakaluong ng bulsang yan eh. Bali, ang napapunta lang dyan sa amin is 23 banyeras. Kasi yung iba ay pinamahagi natin sa mga tao, sa mga nanghihingi, mamamakaw. Ayan. Kasi sobrang naman dami. Ayan. Diretso na tayo dyan sa pagsasalok. Ayan, salita pa rin ako ng salita dyan. Kasi nga, sinusubukan ko kung magkakaroon nga ng sound. Alright. Bula ng bulsa. Siguro ang inahabaan ng ating isda dyan sa bulsa, pinakasupot is nasa mga 5 pa lang, wala pa siguro. Ayan o, kalapit lang ng katig. Maluwang lang talaga yung bulsa natin. Kaya tataka nga sila tumakal lang ganun karami. Ayan. Sasalukin na yan, dire-diretso na sa pagsalok mga kachong. Ayan, kasama natin dyan si Hepe, si Konsihal Gigil, Paring Noel, si Kuya Anling, si Luis Maria. Tuloy na sa pagsalok. Hindi man tayo makapag voice over ng tuloy-tuloy mga kachong. Ayan, pagpapasensyahan nyo na. Nadidinig nyo yung yung kalampag ng alon. Doon kasi pag pumunta tayo doon sa kubo natin, madidinig nyo naman tilaok ng manang manok. Ayan. Alright. Patay na yung isda. Puti na sila. Ayan. Habang pinasasalo ko yung isdang yan is pinapakuha ko naman yung service natin para doon ikarga yung ibang isda kasi hindi kakayanan niya yung nakita mo malaking isdang yun, queenfish ang tawag, talakitok na malaki, garapichi ang tawag dito. Ayun, nakuha ni Hepe, kay Hepe na yun. Ayan, napabigay naman yan, ibinigay naman ni Hepe doon sa aking kumpare kay Paring Bayas, kay Kapitan Bayas dating Ginoo. Ayan, yun pa yung isa, kingfish naman yung isa ngayon. Napapunta naman sa atin yan, iniulam naman natin. Tapos meron pa diyang isa na garapichi. Ayan, pinakukuha ko na yan. Diyan natin ikakarga ang isda sa kargahan ng lambat. Ang laki ng bangkang yan, pinuno natin yan ng banyera. Kasi halos andun kami sa may gitna eh. May pinakamunting katihan doon sa pinakagitna ng tapat ng mismo ng bunga, bibig ng ilog o bunga nga ng ilog. Doon kami umari ng pukot sa parang isla. Kaya nagkaroon lang siya ng tubig is lumalaki na yung dagat. Diretso na yan sa pagsasalok. Almost nasa mga 15 banyera siguro yung nakuha namin agad yan. Tapos iniwan namin uli yung isda, sinarado muna yung supot at inihatid muna yung mga isda dito sa kubo. Ayan. Ang aking GoPro ay nasa ulo kaya ganun. Hindi ko napapansin na mataas yung hindi masyadong napatungo. At ako naman ay busy din sa pag-aayos ng mga banyera, paglalagay ng plastic. Tuloy-tuloy dyan sa pagsasalok.
Ang oras natin diyan mga kachong, as umulog kami is 12:41 ng tanghaling tapat. Dumating yung supot namin is mga 11 mga 1:30, hanggang sa inabot kami diyan ng alas 3 na ng hapon. Sa tagal ng aming paghahakot, ayan nga, ganyan, pagbabanyera. Kasi dito sa Bukana, yung paghahakot lang niyan papunta doon sa karsada is binabayad pa namin sa labor 100 per banyera. May maghakot lang kasi pagod na yung mga tao namin, hindi na halos kaya. Ang uunahin kasi namin diyan is yung lambat muna. Pag nadala namin dito sa Aplaya, nadala doon sa Kubo, sa Malilom, babalik na yung mga tauhan doon sa Pukot para ikarga yung lambat. Ayan, kaya inabot kami diyan ng hapon. Ayan, tuloy-tuloy na yan papunta na. Pagka sa karga doon sa Banyeras is ililipat naman doon sa kabilang bangka kasi mas malaki kasi yung kargahan ng lambat. Kaya kahit 15 banyera is kasya. Halos lumubog na yan, dalawang bangkang yan kargado halos ng isda. Makikita nyo doon sa thumbnail natin. Medyo malayo lang tayo, hindi naman kalayuan kasi GoPro nga yung gamit natin, hindi natin na isusom. Ayan, ang isda patay na, napakarami pang laman ng bulsa. Kukulangin tayo dyan sa banyera mga kachong kung mapapansin nyo, kaya itinigil namin yung lalagay sa pagsasalok kasi kukuha muna uli ng banyera. Ayan, nakarga na doon sa kabila. Halos yung isang lalagyan hiya, halos hindi maiangat ng 4 na tao sa sobrang dami ng laman. Ayan. Maganda sana kung hindi nasira yung boses ng GoPro natin mga kachong, makukuha sana natin. Ayan, madidinig nyo yung mga salita ko sana kung hindi nasira yung kuha natin GoPro. Pati bayan ng bayawang tayo hindi na kasi nung makatayo diyan sa kung yan, kaya asikaso lang tayo ng banyera. Ayan, at ibababa na ulit ito. Ang lalaki ng dilis. Bali ang inabot lang mga kachong ng isang banyera niyan ay 1.5 per banyera. Tapos babayad mo sa labor ng 100 isang banyera, 1.4 na lang. Tapos babayad mo sa tricycle ng 50 isang banyera, dadalhin sa palengke, 1,350 na lang. Ganun yung labanan dito kasi bagsak presyo ngayon yung dilis sa dami ng dilis. Yan o, pababa na ng pababa yung tayo ng ating bangka, kargado na ng isda. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kachong. Maraming salamat sa inyong lahat, sa Solid Team Chong. Thank you so much. Ito yung Vincent Pulo, maraming salamat. At siyempre sa Team USA. Ayan. Hindi na, kung mapapansin nyo, hindi na sumunod dyan si Idol Jet kasi hindi yata siya nagpain ng dilis, kaya hindi na siya na sumunod yan. Kasi yung sinundan ng kasi niyang araw is andun si Idol Jeff doon sa ating isang vlog na nabigyan natin siya ng kalahating plastic na dilis, kaya yun ang kanyang mga ipinain.
Yan. Si Tatay Tatsuki yata ang sumunod diyan. Hindi naman natin na kuhanan ng video kasi nga ah, andito tayo sa kubo, nagdala tayo ng isda. Madaming sana tayong vlog dyan. Ang problema, hindi ko na nga hinabaan kasi gawa nga ng ating kuhan. Video is walang sound. Kaya kaunting kuhan lang yung aking kinuhan. Yung aking vlog. Kaya yan. Tuloy-tuloy lang tayo mga kachong. Ayan o. Lang pagod na pagod ang mga tao dyan. Pinuntahan ko yung isang bangka at pinayos ko yung lagay nung patas ng mga banyera kasi baka madali yung dingding ng ating bangka, bumuka. At tinanong ko rin sila kung ilan yung laman ng kuha natin. Nung ating isang bangka is 12 banyera na. Ayan. Tapos yung iba dito na ikakarga sa isang bangka do sa may panghatak natin. Lalagyan lang muna lahat yung banyera. At yung mga plastic na walang laman, lalagyan na rin yung kahit walang banyera. Tapos dito na sa tapat ng kubo saka lalagyan para lang hindi mamula yung isda. Ayun no? Halos konti na lang yung kuanong bangka natin isa. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo ng mga kachong. Ayan mga kachong. Alright. Balik tayo dito sa tabing dagat. At yan. Tuloy-tuloy yan.
Yun, naunahan ka na ng Ninong.
It's Chong Louis time. Oras na ni Chong Louis, Chong Louis ng Bukana. Tayo'y magsama-sama, mag-adventure with Chong Louis. Sa karagatan, kay gandang pagmasdahan, mag-fishing, mag-adventure tayo, mamangka with Idol Chong. Kasamang Idol Jopper at ka-Sword family. Doon sa Fortune Island, mamasyal with family. Magagandang tanawin, it's so beautiful to see. Oras na ni Chong Louis, Chong Louis ng Bukana. Tayo'y magsama-sama, mag-adventure with Chong Louis. Sa karagatan, kay gandang pagmasdahan, mag-follow na kay Chong Louis. Saan man sa mundo, mag-subscribe na kayo. Chong, 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 Chong Louis. Chong, 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 Chong Louis. Mag-subscribe na kayo.